Panibagong araw, panibagong pag-asa. Pakiramdam ko, kakapitan ako ng swerte ngayong araw na to. Nararamdaman ko ng pagyaman ko. Mahina at sabik na bulong ni Natalie sa kanyang sarili. Si Natalie Bartolome ay isang dalagang puno-puno ng pangarap. 28 anyos na siya at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang cashier sa isang grocery store doon sa kanilang bayan. 2 taon na siyang nagtatrabaho doon, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang naiipon. Wala ng mga magulang si Natalie at tanging ang kanyang lola Laila na lang ang kasama niya sa buhay. Wala silang permanenteng tirahan, kaya naman nangungupahan lamang sila ng kanyang lola. Natalie, ay, aalis ka na ba? Yung suma na itinira ko sa'yo, nailagay mo na ba sa bag mo? Wika ng 70 years old niyang lola na si Lola Laila. Opo la, nasa bag ko na po. Kayo po ba'y nag-almusal na? Teka, parang bagong ligo ng lola ko ah. Paamoy nga ako. Panalambing ni Natalie sa kanyang lola. Tumugon naman agad ang matanda at nang makapaglambingan sandali ang maglola ay umalis na rin si Natalie. Nang makarating si Natalie sa kanyang pinagtatrabahuan sa grocery store, ay dumiretso siya kaagad sa kanyang locker. Huy Natalie! Parang ibang aura mo ngayon ah! Parang amoy yayamanin ka ngayon! Panimula ni Betty, pinaka-close niya sa kanyang mga katrabaho. Napansin din nito ang kakaibang aura ni Natalie. Ano ka ba Betty? Ako lang to. Huwag ka masyadong magpa-apekto sa kagandahan ko. Pangiti-ngiti namang sagot ni Natalie kay Betty. Ay nako, naglalaro ka na naman siguro ng ganda-gandahan oh. Anyways, may meeting daw tayo mamaya ah. May ipopromote yata. Mabilis namang napalingon si Natalie kay Betty, sabay sarado ng kanyang locker. Talaga? Naku, baka ito na talaga yung swerte na nararamdaman ko kanina pang umaga. Feeling ko, ako talagang mapopromote. Napataas naman ng isang kilay si Betty. Wow ah, gaano ka kalakas ang self-confidence? What if ako pala? O, edi nag-expect ka. Banat naman ni Betty. Ano ka ba, Frenny? Sino lang ba dito yung may pinakamagandang performance buong buwan? Yung walang short at over. At saka, sino lang bang pinakamaganda dyan sa harap ng counter? Di ba ako lang? Kaya Frenny, feeling ko ako talaga yan. Huwag ka nang magtampo. Hayaan mo. Kapag ako ang na-promote, ililibre kita ng pares dyan sa labas. Promise ko yan. Napailing-iling na nga lang si Betty dahil sa angking kahanginan nitong kaibigan niya. Hindi na rin naman ito big deal sa kanya dahil sanay na siya sa taglay na kalokohan ni Natalie. Makalipas lang ang ilang oras nang magsimula ng shift nila. Katulad ng nasabi ni Betty ay pinatawag na nga sila ng kanilang manager kasamang HR ng store na yon. Halos kabadong lahat na may halong excitement dahil lahat naman talaga sila ay nag-aasam na sana nga'y silang mapromote ngayon. Habang si Natalie naman ay tila hindi makikitaan ng kaba at taas na upang pinagmasdan ang mga kasama. Bumulong pa nga ito sa katabi niya. Mercedes, tingnan mo, ako magpo-promote dyan. Mamaya mo na ako i-congrats ha, para sabay-sabay kayo. Mayabang na wika ni Natalie. Napasimangot naman ang mukha ni Mercedes. Ang hangin mo naman? Sabay sabi nito. Maya-maya pa'y nagsimula ng magsalita ang kanilang manager. Matapos ng mahaba nitong sinabi, ay sinimula na niyang bigkasin ang pangalan ng na-promote. Ikaw? Pinutol sandali ng manager ang kanyang sasabihin para magpa-suspense muna sa lahat. Nangibabaw naman ang bulungan ng mga empleyado doon at kabado na nga kung sinong babanggitin ng kanilang manager. Ako na to! Ako na to! Sa wakas, dumating na rin ang swerte ko. Bulong pa ni Natalie sa kanyang sarili na may mataas na kumpiyansa na siya nga ang mapopromote sa trabaho bilang head cashier ng kanilang departamento. Ngunit, Ikaw, Mercedes Brucal! Ang bago nating head cashier supervisor ngayon! Congratulations! Halos lahat ay nagulat sa naging desisyon na yon ng management, lalong-lalo na si Natalie. Ano? Si Mercedes ang magiging head cashier? Bakit ito? Sabay turo ni Natalie sa kanyang katabi.
May problema ba, Natalie? Tanong naman ng lalaki nilang manager. I object. Hindi niya deserve, sir. Bukod sa hindi siya maganda, hindi rin maganda ang naging performance niya ngayong buwan. Madalas din siyang may makaaway ng mga customers at tinatarayan niya. Kaya paano siyang magiging bagong head cashier ngayon eh? Wala naman siyang work ethics na sinasabi niyo. Paliwanag ni Natalie at halata sa boses nito ang pagkadismaya. Nagkatinginan naman ang manager at HR. Wala kasing ideya ang lahat na may relasyon pala ang matandang manager nilang ito at si Mercedes. Kaya naman talagang hindi makatarungan ang kanilang naging desisyon. Hindi na rin nakapagpigil si Natalie na idepensang posisyon at desisyon na yon. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng manager at binaliwala lang siya. Bubuntong hininga na lang si Natalie, saka tumahimik na lang at yumuko. Hindi rin naman kasi siya pwedeng magmatigas ngayon dahil naiisip din naman niyang napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Kaya naman no choice siya kundi tiisin na lamang yon. Okay, kung wala na kayong problema sa desisyon, maaari na kayong lumabas at bumalik na sa kanya-kanyang trabaho. Ikaw Mercedes, maiiwan ka rito at kakausapin ka pa namin. Nang sabihin niyo ng manager ay lumabas na rin sila pero nag-iwan naman ng samaan ng tingin sina Natalie at Mercedes. Betty, please lang. Ayoko ng katangahan ngayong araw. Iliw mo sa akin ang mga bad spirit dyan. Nanggigigil talaga ako. Papunta na sila sa kanilang counter at napapapikit na lang talaga si Natalie sa init ng ulo niya. Hindi niya matatanggap ang nangyari, ngunit wala rin naman siyang magagawa. Samantala, sa mansyon ng mga Agustino, kasalukuyan namang nagtatalo ang maglolong sina Gabriel at Don Pepe. Apo naman, wala ka pa rin bang nagugustuhan sa mga dalagitang yan? Ay ano bang problema ng mga mata mo? Abay pagkakaganda na yan eh, ayaw mo pa. At saka galing ang mga yan sa mga mayayamang pamilya iho. Hindi putyo-putyong mga yan. Halos lahat ng putahe inihain ko na sa'yo pero wala ka pa rin napipili. Mag-isip-isip ka na iho. At bilang na lamang ang araw ko. At bago mangyari yon, gusto ko i-settle down ka na. Gusto ko may sarili ka ng pamilya. Litanya ni Don Pepe sa kanyang apo na si Gab. Halos araw-araw ay ganito ang setup nilang dalawa. Araw-araw ay may pinapadalang mga dalagita si Don Pepe sa kanilang mansyon upang papiliin si Gab ng kanyang mapapangasawa. Ngunit ni isa naman ay walang matipuhan si Gab. Bukod doon ay ayaw pa rin naman kasi niyang mag-asawa. Ang lolo lamang niya talaga ang makulit. Kasalukuyan silang nasa pool area. Nakahiga si Gab sa may pool bed chair na naka-topless pa at sunglasses. Hello naman. 2 years ago, ganyan din ang sinabi mo sa akin ha. Hindi ka natatagal pa. But look at you. Mas malakas ka pa sa kalabaw. Bakit ba hindi na lang kayo maghanap ng makakasama niyo sa buhay? Para naman hindi niyo na pagtripan ng love life ko. Isang malakas na dagok naman sa batok ang natamo ni Gab mula sa kanyang lolo. Aray lo, masakit yun ha. Kakamot-kamot naman sa kanyang batok si Gab na nakangiwi pa. Sa labas ng mansyon, mayabang, seryoso at mahirap lapitan ang personalidad ni Gab. Ngunit kapag nasa loob na siya, nagiging childish na siya at immature at dahil lamang yon sa kanyang lolo. Sa madaling sabi, sa kanyang lolo lamang siya tumitiklop. Ay, tampalasan ka talagang bata ka. Ang ibig mo bang sabihin ay, inihintay mo ako matigok? Bastos ka talagang bata ka. Singhal naman ng kanyang lolo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, lo. Kailangan talagang manapok. Sagot naman ni Gab. Ay, ano pa bang ibig mong sabihin sa sinabi mong yun? Ikaw talaga. Kung hindi ka lang binilin sa akin ng ama mo nang mamatay siya, ay baka pinabayaan na kita. Napatigil naman si Gab sa paghimas sa kanyang ulo, sabay lingon sa kanyang lolo. Talaga, lo? Gagawin mo yun? Nakanguso namang tanong ni Gab kay Don Pepe. Nung una ay seryosong mukha ng matanda na tila nag-e-enjoy sa reaksyon ng mukha ng kanyang apo. Ngunit kalaunan din naman ay humagikgik na ito. Ikaw na ulupong ka. Naniwala ka talaga. Sa tingin mo ba magagawa ko yun sa pinakamamahal kong apo? Marahan namang napangiti si Gab sa kanyang lolo. Mukha ka kasing seryoso.
Tsaka alam ko naman gusto niyo na akong makapag-asawa. Para magseryoso ako sa buhay. Naunawaan ko naman yun. Ang kaso, ang mga babae na inalalatag niyo sa akin, walang pinagkaiba sa mga babaeng nakakasama ko sa bar at kama. I don't like that type. Ano bang gusto mo sa isang babae para yun ang hahanapin ko? Sandaling napaisip si Gab. Kahit di mayaman. Basta hindi mukhang pera. Simple lang. Ayoko na maraming kolorete sa muka. Ayoko na maarte. Ayoko nang mainhin pero nasa loob ang kulo. Halos magkamukha na yung mga babaeng nakakasama ko eh. Makakapag-blush on, puro gawa ang ilong at nagsisikapalan ng mga labi. I want someone natural. Tapos may mabuting puso. Habang sinasabi ni Gab ang mga salitang yon, di niya mapigilang mapangiti sa hangin. Si Gabriel Agustino, nag-iisang apo ng isang multi-billionaire businessman na si Don Pepe. Never pa siyang na-attract sa babae dahil ang standards niya ng kagandahan ng pisikal at kalooban ay ang kanyang yumaong ina at lola. Na kahit na mayaman ay walang kaarte-arte sa katawan at napakamaalaga at malumanay. Kaya naman, sila na rin ang naging greatest love ng kanyang ama at lolo. Ulila na si Gab at tanging ang lolo na lang niya na si Don Pepe ang kasama niya sa buhay. Minsan ay dinadaan na lang din ni Don Pepe sa biro ang kanyang laging sinasabi na hindi natatagal ang kanyang buhay para hindi na niya mapag-alala pa ang kanyang apo. Pero may mga nararamdaman na rin kasi siya sa kanyang katawan dulot ng katandaan. Kung kaya naman, pursigido at desperado ng matanda na maihanap si Gab ng mapapangasawa base sa preference at gusto nito sa isang babae. Para naman nang sa ganon ay masilayan pa niyang kanyang magiging apu-apuhan kay Gab kung sakali. Kung ganon, ganyang babaeng ihahanap ko sa'yo. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na muna ng matanda na magtungo muna sa kanilang kumpanya. Habang nasa daan ay nakaramdam ng uhawang matanda at nakalimutan nilang magdala ng kanyang inumin. Kaya naman, ipinatigil na muna niyang driver sa isang malapit na grocery store. Don Pepe, ako na ang bibili ng tubig niyo. Magalang na sabi ni Bogart, driver ni Don Pepe. Umiling naman ang matanda at ngumiti. Ako na Bogart, hindi naman ako lumpo. Tsaka matagal-tagal na rin akong hindi nakakapasok sa mga ganitong grocery store. Bago mala ako mawala sa mundo ay magawa ko mga ganitong ordinaryong bagay. Nakangiti at mahinahon naman at tugon ni Don Pepe. Tumango naman si Bogart. Nakasuot ang matanda ng isang itim na slacks, nakasombrero na parang pang-cowboy at nakaputing polo shirt lamang. Hindi na rin pinasunod ni Don Pepe si Bogart dahil kaya na naman niyang maglakad gamit ang tungkod niya. Magandang buhay! Welcome to AZ Store! Sabay na bungad na bati ni Betty at Natalie kay Don Pepe nang makapasok ito sa loob ng store. Ganito talaga sila kapag may mga customers na pumapasok. Utos din sa kanila ng kanilang mga head. Napangiti naman si Don Pepe. Magandang umaga rin, mga magagandang dilag. Bati rin ng matanda. Oh Betty, baka may expect ka. Ako yung tinutukoy niya, hindi ikaw. Pabirong bulong ni Natalie kay Betty. Baliw? Bawing sabi naman ni Betty. Nakamasid naman sa isang sulok si Mercedes na ngayon ay simula ng pagiging head cashier niya. Nakatutok lang ang atensyon niya kay Natalie na pawang hinihintay na magkamali ito. Samantala, ilang sandali pa ay lumapit na ang matandang lalaki sa counter na ngayon ay may dala ng isang botelya ng mineral water. Salamat sa masiglang pagbati mga iha. Nakangiting sabi ni Don Pepe kay Betty at Natalie. Ngunit tila mas maganda ang ngiti niya nang tumingin siya kay Natalie. Napansin nito ni Mercedes, kaya naman lalong sumama ang kanyang muka habang nakamasid sa gilid. Habang dinudukot ni Don Pepe ang kanyang pitaka upang bayaran ng tubig, bigla niyang naalala na naiwan niya pala ang kanyang wallet sa sasakyan. Wala siyang dalang kahit ano't ayaw na rin niyang bumalik pa doon. Aba, etong masama. Mukhang naiwan ko ng aking wallet sa sasakyan. Wala akong dalang pera. Amin ni Don Pepe habang medyo natatawa sa sarili. Bigla namang sumingit si Mercedes, lumapit at nagtaas ng kilay.
Baka naman modus lang yan, Natalie. Matanda na pero mukhang tuso. Wala raw pera? Abay, baka yan ang style para makakuha ng libre. Marami na rin gumawa niyan dito. Madiing sabi niya. Hindi naman nagustuhan ni Natalie ang inasal ni Mercedes kaya agad siyang sumagot. Wala namang masama kung ako na lang magbabayad ng tubig ni Manong. Isang bote lang naman to, Mercedes. Hindi mo kailangan gawan pa to ng issue. Tsaka, mukha namang nagsasabi ng totoo si Lolo. Napatingin si Don Pepe kay Natalie at lalong lumapad ang kanyang ngiti. Sa kabilang banda, wala nang nagawa pa si Mercedes kunding irapan sina Natalie at Don Pepe bago siya bumalik sa kanyang pwesto. Bagamat halatang inis, hindi na rin siya nagsalita pa. Samantala, natuwa naman si Don Pepe sa kabutihang ipinamalas sa kanya ni Natalie. Napangiti siya habang tinatanggap ang biniling tubig. Maraming salamat, Iha. Hindi ko akalaing may mababait pang kabataan sa panahon to. Aniya habang marahang iniikot ang takip ng bote. Napatingin si Natalie kay Don Pepe at ngumiti rin. Wala po yun, Lolo. Maliit na bagay lang naman po yun. Don Pepe. Sagot ng matanda na ikinataka naman ni Natalie. Po? Don Pepe na lang itawag mo sa akin. Nagtong ng matanda na may magandang ngiti sa mga labi. Napangiti naman si Natalie sabay tango. Okay po. Wala pong anuman, Don Pepe. Tumangutang-uri ng matanda. Nauuhaw na siya ngunit imbes na uminom agad, tila may naisip ang matanda. Sandali siyang tumitig kay Natalie, saka ngumiti ng makahulugan. Napakaganda mo, Iha. At mabait pa. Wika niya. Bagay na bagay ka sa apo ko. Napatigil si Natalie at napakunot ang noo. Po? Napaawang ang labi ni Natalie, hindi agad makapagsalita. Po? Muli niyang tanong. Iniisip kung tama bang narinig niya. Napangiti lang si Don Pepe habang tumutungga ng tubig. Ang apo kong si Gabriel. Mabait na bata at matalino. At siglit siyang huminto at tila pinag-isipan ang susunod na sasabihin. Magandang lahi. Lalong naguluhan si Natalie. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o mahihiya. Don Pepe, hindi ko alam ang ibig niyong sabihin dahil opo, alam ko pong maganda ako pero wala pa po ako sa wisyo sa love life na yan. Sa iba na lang po niyo gamitin ang lahi niya. Napapangiting wika naman ni Natalie. Umiling ang matanda, tila aliw na aliw sa reaksyon ng dalaga. Wala namang masama kung ipakilala kita sa kanya, diba? Malay mo, magkasundo kayo. Napakamot sa batok si Natalie. Hindi alam kung paano tatanggihan ng maayos ang alok ni Don Pepe. Sa isang sulok naman ay muling napairap si Mercedes habang pinagmamasdan ng dalawa. Kaya naman, nang mapansin ni Natalie na masama ng tingin ni Mercedes sa kanila, ay siya nang nagputol ng pag-uusap nila ni Don Pepe. Sige po sir. Oras po kasi ng trabaho at hindi po kami allowed na makipagtsikahan sa mga customers. Alam nyo na, kwelang wika ni Natalie. Naunawaan naman yun ng matanda kaya naman nag-iwan na lang siya ng calling card kay Natalie. I understand, Iha. Anyway, iiwan ko sa iyo tong calling card ko. If you need better job, huwag kang magdalawang isip na kontakin ako Hihintayin kita. Ito na lang huling sinabi ng matanda bago siya tuluyang umalis sa store na yon. Napakunot naman ng noo ni Natalie at napatingin sa calling card na hawak niya. Nang makitang nakasulat sa calling card, nanlaki ang mga mata ni Natalie. Halos malaglag niya ito sa sobrang gulat. Holy! Naputo lang sasabihin niya na biglang sumilip si Betty sa balikat niya. Ano yan? Bakit parang nagulat ka? Hindi na natapos ni Betting tanong nang mabasa rin niya ang pangalan sa card. Wait, Don Pepe ba? Yung sinasabi ng lahat na Don Pepe? Yung CEO ng Agustino Group of Companies? Napakapit si Natalie sa dibdib niya. Oo, siya nga! Nagtinginan silang dalawa, parehong hindi makapaniwala. Si Don Pepe ang matandang inakala nilang
Simpleng customer lang ay isa palang big time na negosyante. May-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Kamaynilaan. Samantala, hindi nakaligtas ang reaksyon nila kay Mercedes na nagkunwaring hindi interesado pero lihim na nagmamatsyag. Nang mapagtanto niya kung sinong matanda, bigla siyang nanlamig. Isa pala siyang CEO? Mahina niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya ay nagsisisi siya. Kung alam lang niya na isang bilyonaryo pala si Don Pepe, hindi sana niya ito pinaalis ng ganun lang. Pagka-uwi ni Natalie sa kanilang bahay, hindi pa rin mawala sa isip niya ang calling card ni Don Pepe. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang pangalan at posisyon nito. Isang CEO, may-ari ng malalaking kumpanya sa Kamaynilaan. Isang alok na maaring magbago ng buhay niya. Kung tatanggapin ko to, ibig sabihin, iiwan ko ang trabaho ko sa grocery. Pero kung hindi, baka mawalan ako ng ganitong oportunidad. Bulong niya sa sarili habang nakahiga sa kama, hawak-hawak pa rin ang calling card. Habang nasa malalim siyang pag-iisip, biglang sumilip sa kwarto niya ang kanyang lola, si Lola Laila. Natalie, apo, anong iniisip mo? Parang may bumabagabag sa loob mo. Malambing ngunit may pag-aalalang tanong ng matanda. Napatingin si Natalie sa kanyang lola at napabuntong hininga. Hindi na niya napigilan at ikinuwento rito ang lahat. Mula sa engkwentro niya kay Don Pepe, sa alok nitong mas magandang trabaho, hanggang sa hindi siya na-promote sa grocery kahit matagal na siyang nagtatrabaho roon. Ang sakit din la, mahina niyang sabi. Nagpakaayos ako, nagpakasipag, pero ibang napili nilang i-promote. Tapos ngayon, bigla akong inalok ng isang mayamang CEO. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tahimik na nakikinig si Lola Laila, saka siya hinaplo sa buhok. Apo, minsan ang buhay, may paraan para ipakita sa atin ang mas magandang daan. Ang tanong lang, handa ka bang sumubok ng ibang oportunidad? Kung sa tingin mo'y san kalamado at may kapayapaan ng isip, dun ka apo. Wala rin namang masama kung susubok ka ng ibang bagay. Napaisip lalo si Natalie. Malaking desisyon ito para sa kanya at hindi niya alam kung anong tamang gawin. Nang maiwan na siya ng kanyang Lola Laila doon, hindi pa rin makatulog si Natalie sa kaiisip kung pupuntahan ba niyang address na nakalagay sa calling card o mananatili sa store na yon na hindi na tama't patas ang trato sa kanila. Ay, ano ba Natalie? Ano bang gagawin mo? Puro ganda lang bang pagaganahin mo? Paganahin mo na rin ang utak mo, Natalie. Pupunta ba ako o hindi? Ay, bakit ba kasi dumating yung matanda na yun? Pero, what if? Yung swerte na naramdaman ko kaninang umaga ay hindi pala yung promotion? What if ang tunay na swerte talaga ay yung matanda? Sa dinami-rami ng babae dun sa store kanina, ako pa talagang nakakuha ng atensyon niya. Sa kaiisip ni Natalie ng buong gabi, hindi niya namalayang napapikit na siya at unti-unti nang nakatulog. Kahit sa panaginip, bumabalik pa rin ang mukha ni Don Pepe at ang calling card na binigay nito. Ano ba talaga, Lord? Ito na ba yung sign? Kinaumagahan, dahil sa puyat, nagising siya ng tanghali na. Agad siyang napabangon at tiningnan ng oras. 3 oras na siyang late sa trabaho. Nataranta siya at dali-daling nagbihis. Halos hindi na magsuklay at mabilis na lumabas ng bahay. Ngunit kahit anong pagmamadali niya, alam niyang wala na siyang habol. Pagdating niya sa grocery store, sinalubong siya agad ng kanilang supervisor at head cashier na si Mercedes. Nakapamewang at halatang inis. Natalie! 3 oras kang late? Alam mo naman may policy tayo, di ba? Matigas na sabi ng supervisor. Pasensya na, Ma'am Mercedes. Hindi ko po sinasadya. Medyo napuyat lang po kasi ako kagabi. Nehiyang paliwanag niya. Bilang bagong supervisor niyo, syempre, hindi ko hahayaan na ganitong klaseng kapabayaan. Ayon sa company policy, mark as tardiness ka na at hindi ka na namin maaaring tanggapin pabalik.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Natalie. Agad-agad ay bigla na lang siyang tinatanggal sa trabaho. Wala namang magawa ang kaibigan niyang si Betty dahil baka pati siya ay madamay pa. Nalulungkot man, para sa kanyang kaibigan ay nanatili na lang siyang tahimik. Nanlumo si Natalie. Ilang taon din niyang pinagsikapan ng trabahong ito, pero sa isang pagkakamali lang, nawala ang lahat. Napabuntong hininga siya habang palabas ng grocery. Napakayabang ng Mercedes na to. Porke na-promote? Akala mo palamunin na niya ako eh. Nakuha lang naman niyang posisyon na yun dahil kabit siya ni Sir Apollo. Buisit! Nilingon niyang gusali ng grocery store. Marami siyang alaala rito. Mga araw na napagod siya, na kinailangan niyang ngumiti kahit mahirap, na umasa siyang may patutunguhan ang lahat ng ginagawa niya. Pero ngayon, tapos na. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang calling card ni Don Pepe. Tinitigan niya ito. Baka naman, ito na talaga yung sign. Sa halip na umuwi, pinara niya ang isang taxi at binigkas ang address na nakalagay sa card. Bahala na, bulong niya sa sarili. Makaraan ng ilang minutong biyahe, pagbaba ni Natalie mula sa taxi, napanganga siya sa laki ng mansyon na nasa harapan niya. Hindi niya akalaing ganito kayaman si Don Pepe. Grabe, akala ko malaking bahay lang, pero para pala tong palasyo. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang napakataas na gate na yari sa bakal na may mga engravings na parang pang Maharlika. Sa loob, tanaw niya ang malawak na hardin, mga mamahaling sasakyan at isang water fountain na mukhang mas mahal pa sa buong sahod niya sa loob ng isang taon. Napalunok siya. Tama ba talaga itong ginagawa ko? Hindi ba ako nagiging masyadong ambisyosa? Ay, bahala na. Basta maganda ako. Pinisil niya ang calling card sa kanyang palad at muling sinilip ang engrandeng mansyon. Wala nang atrasan. Malayo na rin ang nalakbay niya. Nagastos na rin ang kanyang pamasahe. Tutuloy na siya. Lumapit siya sa gate at napansin ang isang intercom sa gilid. Nagdalawang isip siya bago pinindot ang button. Hello? Sino to? Agad na sumagot ang isang malalim na boses mula sa intercom. Kinabahan siya. Magandang araw po. Ako po si Natalie. Pinapunta po ako ni Don Pepe. Pakisabi po yung magandang cashier kahapon na nanlibre sa kanya ng tubig. Saglit na katahimikan. Parang may iniwang tensyon sa ere. Pagkatapos ng ilang segundo, may narinig siyang mahinang tunog ng pagbukas ng gate. Unti-unting bumukas ito at sa loob ay may lumabas na isang lalaki. Matangkad, matikas ang tindig at mukhang hindi lang basta trabahador. Nakasuot ito ng isang itim na long sleeve polo at parang hindi sanay ngumiti. Ikaw ba si Natalie? Malamig nitong tanong. Napansin ni Natalie paraan ng pagtitig nito sa kanya. Parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Opo. Sagot niya at pilit nang ngumiti. Pinapunta po ako ni Don Pepe. May sinabi siyang may inaalok siyang trabaho para sa akin. Muling natahimik ang lalaki sa katumango. Sumunod ka sa akin. Hindi sigurado si Natalie kung bakit parang bumibigat ang kanyang pakiramdam habang papasok sa loob ng napakagarang mansyon. Pakiramdam niya may hindi pangkaraniwang mangyayari. At hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot sa bagong mundo na pinasok niya. Sa kabilang banda naman ay sumunod si Natalie sa lalaking nagdala sa kanya sa loob ng mansyon. Habang naglalakad sila sa malawak na hallway, hindi may iwasan ni Natalie mamangha sa ganda ng lugar. Mga antigong muebles, mamahaling paintings at napakagarang chandelier na parang sa mga napapanood lang niya sa pelikula. Di nagtagal, huminto sila sa isang malaking pinto. Nandito na tayo. Malamig na sabi ng lalaki bago kumatok at tuluyang binuksan yon. Pagpasok niya, bumungad sa kanya si Don Pepe. Nakaupo sa isang malambot at mamahaling upuan sa gitna ng isang eleganteng opisina. Agad itong napangiti nang makita siya. Ay, Natalie, iha. Natutuwa akong pumunta ka. Pasok ka.
Masiglang bati ng matanda habang itinurong upuang nasa tapat ng kanyang mesa. Maupo ka, maupo ka. Dahan-dahang naupo si Natalie. Hindi pa rin sigurado kung anong dapat niyang maramdaman. Kinakabahan ka ba, iha? Tanong ni Don Pepe na may nakakalokong ngiti. Medyo po, sagot niya. Hindi maitangging kaba sa kanyang dibdib. Ano po bang klaseng trabahong gusto niyong ialok sa akin? Nagkipit balikat ang matanda. Simple lang naman, iha. Gusto kitang kunin bilang personal assistant ng aking apo. Napakunot ang noon ni Natalie. Assistant po? Tumango si Don Pepe. Oo, pero huwag ka mag-alala. Ay, hindi to basta-bastang trabaho. Malaking sweldo, magandang benepisyo, at higit sa lahat, may libreng tirahan sa loob ng mansyon. Napaisip si Natalie. Para bang napakaganda ng alok para tanggihan. Ngunit may kung anong pakiramdam siyang hindi mawari. Parang may itinatago si Don Pepe. Pero bakit po ako? Tanong niya. Hindi naman po ako sanay sa ganitong trabaho. Sigurado po ba kayong akong hinahanap niyo? Ngumiti ang matanda at bahagyang yumuko na parang may lihim. May tiwala ko sa iyo, iha. At naniniwala kung ikaw ang pinakaangkop sa trabahong to. Bago pa makasagot si Natalie, biglang bumukas ang pinto. Isang matangkad at gwapong lalaking pumasok. Nakasuot ito ng itim na polo, may matatalas na mata at may presensyang parang kayang punuin ang buong silid. Lolo, bakit? Hindi natuloy ang sasabihin ni Gab nang mapatingin siya kay Natalie. Napatingin din si Natalie sa bagong dating at hindi niya alam kung bakit siya biglang natulala. Ang gwapo nito. Napansin din ng lalaki si Natalie at halatang nagulat ito sa nakita. Bahagyang naningkit ang mga mata nito. Tila hindi rin makapaniwala. Gab, apo! Saktong dating mo! Masayang wika ni Don Pepe habang itinuro si Natalie. Ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Gab, ito si Natalie, ang magiging personal assistant mo mula ngayon. Napatingin si Natalie kay Gab at ganun din ito sa kanya. Nagkatitigan sila. Parehong nagtataka. Parehong may kakaibang nararamdaman. At sa hindi malamang dahilan, parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Lolo, hindi ko naman kailangan ng assistant. Bago pa matapos ni Gab ang sasabihin, agad siyang pinutol ni Don Pepe. Kailangan mo to, iho. Maniwala ka sa akin. Mahinahon ngunit matigas ang tono ng matanda. At isa pa, mabait itong si Natalie. Sa katunayan, inilibre niya ako ng tubig kahapon. Aha? Napalunok si Natalie na patingin kay Don Pepe. Hindi niya inaasahan na babanggitin pa nitong tungkol sa tubig. Maliit na bagay lang po yun. Napangisi si Don Pepe at bumaling kay Gab. Okay, tamo na. Hindi lang maganda. Mabait ba? Napatingin naman si Gab kay Natalie. Bahagyang sinuri ito mula ulo hanggang paa. Maganda nga ito. Hindi niya maitatanggi. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang presensya nito. May kung anong kakaiba sa dalagang ito na hindi niya maipaliwanag. Napabuntong hininga si Gab at umiwas ng tingin. Lolo, sigurado ka bang kaya niya magiging trabaho? You know how strict kaya ang pagdating sa trabaho. Kaya niya yan, iho. At kung hindi niya kaya, tuturuan mo siya. Matalim ang tingin ni Don Pepe sa kanyang apo. Wala nang usapan. Tinanggap na niya ang trabaho. Aha? Napaatras si Natalie. Teka po, hindi ko pa naman talaga. Wala nang bawian, iha. Sagot ni Don Pepe sabay kindat. Tiis-tiis lang kay Gab. Medyo masungit yan. Pero hindi naman masamang bata. Tila natameme si Natalie. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magsisisi. Napatingin siya kay Gab na mukhang hindi rin masaya sa sitwasyon. Fine. Malamig na sagot ni Gab. Pero wag ka magrereklamo, Natalie. Once na pumasok ka rito, you follow my rules. Tumikim si Don Pepe at ngumiti. O siya, since settled na tayo, Gab. Ipakita mo na sa kanya ang magiging kwarto niya.
Nabigla naman si Natalie sa sinabi ng matanda. Pero hindi po ako maaaring magstay in. May lola po ako at hindi po siya pwedeng walang kasama. Pasensya na po. Pero kung okay lang po sa inyo, pwede po ba akong mag-uwian na lang? Nagkatinginan naman ang maglolo. Okay ha, wala namang problema sa akin. Sa'yo Gab, ayos lang ba yun? Tanong naman ni Don Pepe kay Gab. Kalauna naman ay pumayag na rin si Gab sa request ni Natalie at kinabukasan, magsisimula na siya sa kanyang trabaho bilang assistant. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ng trabaho si Natalie bilang personal assistant ni Gab. Ngunit sa unang araw pa lang, agad niyang napagtanto kung gaano kahirap ang maging assistant ng isang taong tulad nito. Seryoso, strikto at parang laging mainit ang ulo. Pero syempre, ito'y pakitang tao lamang ni Gab upang subukin ang pasensya ni Natalie. Late ka na ng 2 minuto. Malamig na sabi ni Gab habang nakatayo sa harap ng desk niya. Nakasandal ito sa swivel chair, nakahalukip-kip at nakataas ang isang kilay. Napangiwi naman si Natalie at mabilis na sumilip sa relo niya. 2 minuto lang naman, sagot niya at hindi makapaniwala na ganon ka-demanding ang boss niya. 2 minuto pa rin yun. Sagot naman ni Gab ng walang emosyon. Kung ganyan ka palagi, paano kita aasahan? Grabe naman. Napahawak pa si Natalie sa noon niya. Lahat ng empleyado nalilate minsan, 'di ba? Hindi naman ako robot. Tsaka, ang layo-layo kaya nitong sa inyo. Exactly. Pero sa trabaho ko, kailangan ko maging perpekto. At kung assistant kita, dapat ikaw rin. Malamig na sagot ni Gab. So next time, siguruhin mong nandito ka bago pa ako magising. Napapikit si Natalie at napabuntong hininga. Diyos ko, isang araw pa lang, gusto ko nang mag-resign. Bulong niya sa sarili. Ngunit habang lumilipas ang oras, napapansin ni Natalie na hindi lang pala puro kasungitan si Gab. Kahit papano'y may mga pagkakataon na nagpapakita ito ng pagiging maalaga, kahit na hindi niya ito diretsahang pinapakita. Habang abala si Natalie sa pag-aayos ng ilang papeles sa opisina, biglang natabig niya ang isang folder at nagkalat ang mga documents sa sahig. Agad siyang yumuko para pulutin ito. Ngunit sabay rin siyang yumuko kay Gab na noon pala'y lumapit para sana tulungan siya. Nagulat si Natalie nang halos magdikit ang kanilang mga muka. Ilang pulgada lang ang layo ng kanilang ilong at parehong nanlaki ang kanilang mga mata. Bahagyang napasingap si Natalie, ramdam ang init ng hininga ni Gab malapit sa kanya. Napansin naman ni Gab ang awkward na sitwasyon, kaya agad siyang tumikim at umayos ng tayo. Maging maingat ka naman. Kunwaring naiinis niyang sabi, pero may bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. Sorry. Sagot ni Natalie at pilit na iniiwas ang tingin. Ngunit habang pinupulot niya ang mga papel, hindi niya maiwasang mapangiti. Para kasing nagpo-pause ang mundo sa ilang segundong yon. Nang sumunod na araw ay nagtuloy-tuloy ang trabaho ni Natalie sa mansyon. Naikukwento na rin niya ito sa kanyang kaibigang si Betty na naka-jackpot nga siya sa trabaho, kaya naman inggit na inggit ito sa kanya. Habang si Don Pepe naman ay palihim lamang silang obserbahan ni Gab at palihim na napapangiti. Dahil damang-dama niya talaga ang chemistry sa kanilang dalawa. Samantala, habang naglalakad si Natalie sa hallway dalang isang tray ng kape para kay Gab, biglang may lumabas na tauhan mula sa kabilang kwarto na hindi niya inaasahan. Sa gulat, napaatras siya at muntik nang mabitawan ng tray. Sakto namang dumaan si Gab sa tabi niya at mabilis siyang sinalo. Napakapit si Natalie sa dibdib ni Gab habang ang isa naman niyang kamay ay hawak-hawak pa rin ang tray. Ramdam niya ang matigas nitong katawan sa ilalim ng kanyang palad. Nanlaki ang mata ni Gab nang mapansin ang lapit ng katawan ni Natalie sa kanya. Ano ba? Napatingin si Natalie sa kanya at parang biglang bumagal ang oras. Nakatitig lang sila sa isa't isa, parehong hindi makapagsalita. Hanggang sa biglang, may sumadyang umubo sa di kalayuan, si Don Pepe. Nakangisi habang nakatayo sa may hagdanan. Mukhang mabilis kayong nagkakasundo ah. Gab,
Sa ganyan din kami nagsimula ng lola mo. Tatawa-tawa pa nitong biro. Agad na kumala si Natalie mula kay Gab at napalayo ito ng ilang hakbang. Hindi po. Hindi po yun ang iniisip niyo dun, Pepe. Aksidente lang po yun. Mabilis niyang paliwanag habang namumula ang pisngi. Habang si Gab naman ay mabilis na inayos ang kanyang kwelyo. Tila naiilang sa buong nangyari. Mag-iingat ka nga sa susunod, Natalie. Napaka-clumsy mo talaga. Malamig nitong sabi. Pero halata sa boses niya na may bahagyang pagkalito rin siya sa nararamdaman niya. Napangiti naman si Don Pepe habang pinagmamasdan ng dalawa. Interesting. Bulong niya sa sarili. At doon na nga nagsimulang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan ni Gab at Natalie. Parang mga aso't pusa kapag nagtatalo. Pero tila may kakaibang kuryente tuwing nagkakasama sila. Kinagabihan, matapos ang buong araw ng pagtatalo at tila hindi sinasadyang mga kilig moments sa pagitan ni Gab at Natalie, tinawag siya ng kanyang lolo Don Pepe sa study room ng mansyon. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupong matanda sa isang malaking upuan. May hawak na baso ng brandy. Sa tabi nito ay isang maliit na lampara na nagbibigay ng maaliwalas ngunit seryosong ambience sa kwarto. Gabi upo ka muna. Malumanay ngunit may bahid ng kaseryosohan ang boses ni Don Pepe. Umupo naman si Gab sa harap ng kanyang lolo, nakahalukip-kip habang nakatingin dito. Napapadalas ang alkohol mo ngayon, Lo, ah. Baka makasama sa inyo yan. Tsaka, ano po bang pag-uusapan natin, Lo? Umikot si Don Pepe sa kanyang baso bago niya tiningnan ng diretso ang kanyang apo. Kamusta ang trabaho mo kasama si Natalie? Napakunot ang noo ni Gab. Okay naman po. Sagot niya pero hindi lubusang maipaliwanag kung anong nararamdaman niya. Tumango si Don Pepe, bahagyang ngumiti. Okay lang. Wala ka bang ibang gustong sabihin? Saglit na natahimik si Gab. Naalala niya mga nangyari kanina. Ang accidental hug, ang pagkakahawakan ng kamay nilang dalawa habang pinupulot ang mga papel. Pati na rin ang paraan ng pagtitig ni Natalie sa kanya kapag hindi ito nagagalit. Napangiti siya nang hindi niya namamalayan. Nahuli naman yon ni Don Pepe kaya mas lalong lumawak ang ngiti ng matanda. Abay ngayon na kita nakitang umingiti ng ganyan. Mukhang may epekto na sa iyong dalagang yon. Agad na nawala ang ngiti ni Gab at umiwas siya ng tingin. Hindi naman po. Kayo talaga, Lo. Lahat na lang sa inyo ay may meaning. Sagot niya, pero halata sa tono ng boses niya na hindi niya kayang itanggi. Alam mo, hindi kita basta papipiliin ng kung sinong babae lang. Seryosong sabi ni Don Pepe. May standards ka, alam ko yan. Pero si Natalie, pasok ba siya sa standards mo? Saglit na natahimik si Gab. Hinayaan niyang lumutang ang tanong ng kanyang lolo sa isipan niya. Mabait si Natalie. Maganda, matapang. Hindi takot na sagutin siya kahit siya pa ang boss. May sariling paninindigan at kahit minsan ay inis siya rito, hindi niya maitatangging naaaliw siya sa presensya nito. Hindi pa siya sigurado kung anong tawag sa nararamdaman niya pero isa lang ang tiyak. Iba si Natalie. Kaya naman, nang magsalita siya, isang simpleng sagot lang ang kanyang binitawan. Pwede. Napatawa naman si Don Pepe. Aba, ibig sabihin, basado na siya sa'yo. Siya nang magiging asawa mo. Kasi kung akong tatanungin mo, siya na ang gusto kong makasama mo habang buhay. Bahagyang napakamot sa batok si Gab. Hindi ko pa sigurado, Lo. Malay mo, may standards din siya sa lalaki, diba? Malay mo, hindi niya ako gusto. But anyway, siguro nga, may kakaiba sa kanya. Napangiti si Don Pepe nang may kasiyahan sa kanyang mga mata. Minsan ang tadhana ng gumagawa ng paraan para makilala mong taong mabago sa buhay mo. At sa tingin ko, nagsisimula na yun. Napatitig si Gab sa kanyang lolo, tila nag-iisip. Ngunit kahit anong sabihin niya sa sarili, hindi niya maalis sa isip ang isang bagay, ang ngiti ni Natalie. At doon nagsimulang magbagong kanyang pananaw tungkol sa dalaga. Makaraan ng ilang araw, maagang nagising si Gab kinabukasan
Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang may kulang. Nang kunin niya ang phone niya at mabasang text ni Natalie, sa kanya lang naintindihan. Hindi ito makakapasok. Good morning, Sir Gab. Pasensya na po pero hindi muna ako makakapasok ngayon. Masama ang pakiramdam ng lola ko at gusto ko munang alagaan siya. Babawi po ako bukas. Mua-mua, chup-chup. Matapos basahin yon ay napasandal si Gab sa kanyang kama. Napangiti at napailing sa kalokohan ni Natalie. Sa isang banda, dapat naman siyang matuwa dahil tahimik ang opisina ngayon. Walang makulit, walang kontrabida sa buhay niya. Pero bakit parang hindi siya mapakali? Buong umaga siyang distracted. Sa gitna ng paggawa ng reports at pagsagot sa emails, palagi niyang tinitingnan ang phone niya. Tila may hinihintay na update mula kay Natalie. Ilang beses na rin siyang napabuntong hininga nang wala siyang matanggap na kahit isang text. Napansin naman ito ni Don Pepe nang bumaba siya para mag-almusal. Gab, iho. Parang hindi ka mapakali. Ano bang bumabagabag sa'yo? May problema ba? Tanong ng matanda habang humihigop ng kape. Nag-aatubili man, sumagot na rin si Gab. Si Natalie po. Hindi raw siya makakapasok kasi masama ang pakiramdam ng lola niya. Saglit na tumahimik si Don Pepe, saka dahan-dahang ngumiti. At bakit parang apektado ka dyan? Hindi naman lolo. Mabilis na sagot ni Gab, pero halata sa boses niya ang pag-aalinlangan. Parang hindi lang ako sanay na wala siya rito. Napangiti ng husto si Don Pepe tumango-tango. Mukhang totoo nga ang sinasabi nilang absence makes the heart grow fonder. Ano po? Napakunot naman ang noon ni Gab. Wala. Sagot ng matanda, saka agad bumangon sa upuan. Alam mo iho, kung hindi ka mapakali, bakit hindi mo nalang puntahan si Natalie? Para naman makasigurado ka na okay sila ng lola niya. Nag-alangan si Gab. Baka kung ano pang isipin niya. Ay wala namang masama sa gagawin mo. Natatawang biro ni Don Pepe. Pero hindi yan ang punto iho. Kung gusto mong makita kung okay lang siya, puntahan mo. Hindi yung maghihintay ka lang dito nang walang ginagawa. Nag-isip si Gab ng ilang segundo bago tumayo. Fine, pupuntahan ko siya. Tama, pero teka, sasama ako. Biglang sabi ni Don Pepe na ikinagulat ni Gab. Ha? Lolo, bakit pa kayo sasama? Para hindi siya magtaka kung bakit ka biglang napunta doon. At syempre, para makita ko rin ang lagay ng matandang kasama niya. Hindi mo alam, baka may tutulong tayo. Wala nang nagawa si Gab kundi sumakay sa kotse kasamang kanyang lolo. Habang nasa daan, hindi niya maiwasang isipin kung paano tatanggapin ni Natalie ang biglaan nilang pagpunta. Pagdating nila sa bahay ni Natalie, saglit na natigilan si Gab habang nakatitig sa maliit ngunit maayos na tahanan. Simple lang pero ramdam ang init ng pamilya. Nang kumatok sila, bumungad si Natalie. Nakasuot ng simpleng damit at mukhang bagong gising pa. Nagulat ito nang makita sila. Sir Gab? Don Pepe? Anong ginagawa niyo dito? Hindi agad nakasagot si Gab, pero si Don Pepeng sumalo. Natalie iha, napadaan lang kami. Sabi ni Gab, masama raw pakiramdam ng lola mo. Kaya gusto naming makita kung may maitutulong kami. Napatingin si Natalie kay Gab na parang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Iya. Gusto lang naming siguraduhin na okay ka. Yung lola mo. Mahina pero seryosong sabi ni Gab. Hindi alam ni Natalie kung bakit, pero biglang lumakas ang tibok ng puso niya sa narinig. Sa kabilang banday, pinapasok na rin ni Natalie sina Gab at Don Pepe sa loob ng kanilang bahay. Medyo masikip para sa dalawang bisita, pero malinis at maaliwalas ang loob. May mga lumang family photos na naka-frame sa dingding at amoy kahoy ang sahig na tila may halong aroma ng nilagang luya, malamang para sa lola niya. Habang nauupo sila sa maliit na sofa, medyo naiilang si Natalie. Hindi niya inaasahan na dadalaw ang boss niya at higit sa lahat, hindi niya alam kung bakit parang kinakabahan siya sa presensya ni Gab. Pasensya na po kayo, Sir Gab, Don Pepe. Medyo makalat pa.
Mahina niyang sabi habang nag-aayos ng ilang bagay sa mesa. Wala yun, iha. Sagot naman ni Don Pepe at ngumiti pa ito. Mas gusto ko pa nga ang ganitong bahay. May tunay na init ng pamilya. Naupo naman si Gab at naglakbay ang paningin sa paligid. Simple pero may kakaibang saya ang bahay. Hindi tulad ng mansyon nila na laging tahimik at malawak pero parang kulang sa buhay. Kumusta nga palang lola mo? Tanong ni Don Pepe. Okay na po siya. Trangkaso lang naman pero gusto ko siyang bantayan. Mabuti nga at medyo maayos na siya ngayon. Salamat sa pag-aalala niyo. Pero ayos lang naman ako. Biglang sabi ng matandang babae na lumabas mula sa kwarto. Medyo mahinang boses niya pero may sigla pa rin sa kanyang mga mata. Napatitig naman sa kanya si Don Pepe. Lola, bakit ka lumabas? Dapat nagpapahinga ka pa. Aba, paano ko magpapahinga kung may mga bisita tayo? Sagot ni Lola Laila bago napatingin kina Gab at Don Pepe. At sino ba naman ang mag-aakala na isang mayamang don ang magpaparamdam sa bahay namin? Napangiti naman si Don Pepe na animoy isang teenager. Huwag mong isipin yun. Naputol sa pagsasalita ang Don upang hingi ng pangalan ng matandang babae. Laila hong pangalan ko. Tugon naman ni Lola Laila. Tila naman bumalik sa pagkabatang dalawa dahil sa kanilang mga ngiti at titigan. Laila, napakagandang pangalan. Huwag mo na rin ho akong iho. Para namang hindi tayo magkaedad. Sabi naman ni Don Pepe. Nagkatinginan na lang sina Gab at Natalie sa inaasta ng dalawang matandang ito. Sa kabilang banda, habang abala na ang dalawang matanda sa pagkakwentuhan na para bang biglang nawala ang sama ng pakiramdam ni Lola Laila, ay sinamantala na rin ni Gab at Natalie na makapag-usap. Hindi mo naman kailangang puntahan pa ako rito. Pero salamat. Salamat sa pag-aalala niyo sa lola ko. Wala yun. Tsaka hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nandito. Oh? So, hindi mo alam kung bakit ka nandito? I mean, basta. Wala lang. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Okay kayo. Saglit silang natahimik, pero may ngiting sumilay sa labi ni Natalie. Parang may kakaibang kilig siyang naramdaman. Lalo na't ngayon lang may taong nagpakita ng ganitong klaseng concern sa kanya. Lalo na si Gab, na akala niya noon ay walang pakialam. Napansin ni Don Pepeng tinginan ng dalawa at lihim siyang napangiti. Sigurado kong mabilis gagaling si Laila. Pero habang nandito kami, may kailangan akong itanong kay Natalie. Napakunot ang noon ni Natalie. Po? Kailan ka babalik sa trabaho? Dahil mukhang may isang tao na hindi mapakali kapag wala ka. Natawa naman si Natalie at napatingin si Gab na agad namang umiwas ng tingin, kunwari walang narinig. At sa unang pagkakataon, ang maliit at simpleng bahay na yon ay napuno ng mahihinang tawanan, samahan at isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ni Natalie at Gab. Makalipas sa mga araw, naging madalas na ang pagbisita ni Don Pepe at Gab sa bahay ni Natalie. Ang dahilan ni Don Pepe ay para raw kumustahin si Lola Laila, pero halata naman na hindi lang ito basta pag-aalala. Tila may paghanga na siyang nadarama para sa matanda. Samantalang si Gab naman, bagamat hindi lantad ang dahilan, ay halatang kay Natalie naman ang interes. Dahil dito, naging mas magaan rin ang loob ni Natalie at Lola Laila sa kanila. Sa kabila ng malaking agwat sa estado ng buhay nila, ramdam nila ang pagiging totoo ni Don Pepe at Gab. Isang araw, nang muling dumalaw si Don Pepe at Gab, nagulat si Natalie nang biglang magsalita si Don Pepe. Laila, gusto kitang imbitahan sa mansyon namin. Nagkatinginan sina Natalie at Gab. Bakit naman, Don Pepe? Gusto lang kitang makasama ng mas matagal, Laila. At siyempre, gusto ko ring makita kung paano magkatugma ang ating mga apo. Don Pepe! Halos sabay na sigaw niya at ni Gab. Natawa lang ang matanda. Ano ba naman kayo?
Hindi nyo ba nakikita? Bagay na bagay kayo. At isa pa, gusto ko lang kayong dalawa ay magkaroon ng mas maraming oras na magkasama. Lihim na sumulyap si Gab kay Natalie na tila sinusukat ang magiging reaksyon nito. Napaisip naman si Lola Laila. Matagal na rin siyang hindi nakatapak sa isang marangyang lugar. Pero hindi yon ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga, gusto niyang makita kung paano mag-evolve ang relasyon ni Natalie at Gab. Kaya sa huli, pumayag na rin siya. Sige Don Pepe, minsan ka na nga lang mag-request. Hindi pa ba kita pagbibigyan? Napangiti naman si Don Pepe. Hindi ka magsisisi, Laila. Nang makarating sa mansyon, hindi maiwasan ni Natalie mapahanga. Muli niyang nasilayan ang engrandeng bahay na tila isang palasyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya bisita. Kasama niya ang kanyang lola at tila espesyal ang pagtanggap sa kanila. Sa isang tahimik na sulok ng hardin, habang abala ang dalawang matanda sa kanilang usapan, magkasama naman sina Gab at Natalie. Nakatitig si Gab sa kanya na tila may gustong sabihin. Natalie. Hindi ko na kayang itago pa. Kasi gusto kita. Natigilan si Natalie at tila hindi agad makapaniwala sa narinig. Matagal ko nang gustong sabihin to. Hindi ko lang alam kung paano. Pero ngayon sigurado na ako. Ayokong isang araw may ibang taong magpahayag nito sa'yo bago ako. Nanlaki ang mga mata ni Natalie. Gab? Hindi niya alam ang sasabihin. Pero sa loob niya, may kung anong kilig at saya siyang naramdaman. Ano, Natalie? Tanong ni Gab na may halong kaba sa tinig niya. Ako na lang ba o may iba ka pang hinihintay? At sa ilalim ng mga bituin ng gabing yon, sa gitna ng hardin ng marangyang mansyon, nakamasid mula sa malayo sina Don Pepe at Lola Laila habang hinihintay ang magiging sagot ni Natalie. Napangiti naman si Natalie habang nakatitig kay Gab. Kitang-kita niya ang kaba sa mga mata nito, ang pag-aalinlangan kung tatanggapin ba niya o tatanggihan ang nararamdaman. Ngunit sa puso niya, matagal na rin naman niyang nararamdaman ang parehong bagay. Huminga siya ng malalim bago ngumiti ng matamis. Ikaw ang swerte ko, Gab. Hindi lang yon, kundi ikaw ang pinadala sa akin ni Cupido. Nanlaki ang mga mata ni Gab sa sinabi niya. Natalie, ibig sabihin... Hindi na sumagot si Natalie, bagkus hinawakan niyang kamay ni Gab at marahang tumango. Sa isang iglap, pareho silang napangiti at halos hindi makapaniwala na sabay nilang nararamdaman ang pagmamahal sa isa't isa. Biglang sumigaw sina Don Pepe at Lola Laila mula sa malayo. Ay, kiss na yan! Halos sabay nilang sigaw. Hindi mapigilan ang kilig sa kanilang nasaksihan. Sa sobrang saya, hindi nila namalayan na napayakap na pala sila sa isa't isa. Napamulagat sila nang mapansin yon. Sabay nagtawanan na lang bago nagkatinginan ng may malalim na kahulugan. Makalipas lamang ang ilang linggo, lalo pang naging matibay ang relasyon ni Gab at Natalie. Saan man magpunta ang dalawa, hindi nila maiwasang mapansin ang ibang chemistry nila. Para silang laging may sariling mundo, laging masaya at puno ng pag-ibig. At isang gabi, sa mismong hardin kung saan inamin ni Gab ang kanyang nararamdaman, muli niyang dinala roon si Natalie. Sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, may nakahandang mesa na may kandila at bulaklak. Napalunok si Natalie habang tinitingnan ng paligid. Gab, ano to? Ngunit imbes na sumagot, lumuhod si Gab sa harapan niya at inilabas ang isang maliit na kahon. Nang buksan yon, lumiwanag ang isang magarang singsing. Natalie, gusto kong makasama ka habang buhay. Alam kong mabilis lang ang lahat, pero sigurado kong ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa bawat umaga at gabi ng buhay ko. Will you marry me, Natalie? Napahawak naman si Natalie sa kanyang dibdib at hindi makapaniwala sa nangyari. Mula sa gilid, halos pigilin na ni Don Pepe at Lola Laila ang pagsigaw sa kilig.
Pero nagtagumpay lang sila ng ilang segundo bago muling mapasigaw. At sa gabing yon, napangiti si Natalie habang nakatitig kay Gab. Sa puso niya, alam na niya ang sagot. At sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, lumuhod si Gab sa pag-ibig at tinanggap ni Natalie ang kanyang alok. Sa loob lamang ng ilang linggong paghahanda, natuloy na rin ang pinakahihintay na araw, ang kasal ni Gab at Natalie. Isang engrandeng kasalan ang naganap sa malawak na hardin ng mansyon. Punong-puno ng magagandang bulaklak ang paligid. Tila isang fairy tale wedding na dumating sa realidad. Sa harap ng altar, habang nakatayo si Natalie sa kanyang puting gown at si Gab sa kanyang itim na tuxedo, walang ibang maririnig kundi ang tibok ng kanilang mga puso. Nang ipahayag na ng pari ang kanilang pagiging mag-asawa, sabay na nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa ang mga bisita, lalo na sina Don Pepe at Lola Laila. Mabuhay ang bagong kasal! Halos sabay na sigaw ng dalawang matanda habang tila muling nagkatinginan ng makahulugan. Sa reception, walang humpay ang kasiyahan. May sayawan, kantahan at masasayang tawanan. Ngunit ang pinakamatamis sa lahat ay ang mga titig ni Gab at Natalie sa isa't isa na punong-puno ng pagmamahal at pangakong habang buhay nilang aalagaan ang kanilang relasyon. Nandun si Betty na masayang-masaya para sa kanilang dalawa, lalong-lalo na sa kanyang best friend na si Natalie. Salamat, Gab. Bulong ni Natalie habang nakasandal sa balikat ng asawa. Ikaw ang sagot sa dasal ko. At ikaw ang biyaya sa buhay ko. Sagot naman ni Gab sabay halik sa noo ng kanyang bagong asawa. Habang pinapanood sila ng kanilang mga lolo't lola, nagbiro si Don Pepe. Mukhang dapat na tayong sumunod, Laila. Baka tayo nang isunod nilang ipakasal. Napalakak si Lola Laila. Aba, Don Pepe, hindi mo na kailangang mag-propose. Alam mo namang matagal na kitang gusto. Nagpalakpakan at nagtawanan ng lahat sa nakakakilig na sagutan ng dalawa. Makalipas lang din ng ilang buwan, isa pang magandang balitang bumungad sa mag-asawa, lalo na kina Don Pepe at Lola Laila. Sa wakas, ay magkakaapo na mga ito kina Gab at Natalie. Napakagandang balita naman yan, mga apo. Sobrang saya namin ni Lola, my loves. Laila, para sa inyo. Pabirong wika naman ni Don Pepe kaya naman kaagad siyang natapik ni Lola Laila. Ikaw talaga, Pepe. Kitanda-tanda mo na hilig mo pa rin magbiro ng ganyan. Nakakahiya sa dalawang to. Pero maiba tayo. Apo ko, Natalie. Napakasaya ko na makita kang sobrang saya ngayon. Tamang lalaki talaga para sa'yo tong si Gab. Alam kong magiging mabuti kang ina sa iyong mga magiging anak. Nandito lang ako at ang lolo Pepe nyo. Hindi namin kayo pababayaan. Emosyonal na sabi naman ni Lola Laila. Opo naman, La. Alam ko pong hindi po namin magagawa to ng kami lang ni Gab kung wala ang mga suporta nyo. Nagsisimula pa lang po kami bilang mag-asawa at napakaswerte po naming mapaligiran ng mga taong full support talaga sa amin. Maraming salamat po, La, Don Pepe. Oo nga po, La. Lalo na sa'yo, Lolo. Lagi mong sinasabi sa akin na mawawala ka na. But look at you. You're still here at kasama ko pa rin. And please, Lo, huwag mong iisipin na gusto na kitang mawala. Kahit na may pamilya na ako, kailangan pa rin kita. Dito ka lang, Lo, sa tabi ko, ha. Sa tabi namin. Ititrain mo pa ang magiging tagapagmana natin sa pagpapatakbo ng kumpanya. At syempre, Lo, gusto kong maranasan ng anak namin kung paano magmahal at magabayan ng isang katulad mo. Alam ko marami kang may tuturo sa kanya. Hindi lang tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa buhay. Napangiti si Don Pepe at bahagyang tumango. Abay, syempre naman. Hindi ko palalampasin yan. Sa edad kong to, marami pa akong pwedeng ibahagi sa inyo. Lalo na sa magiging apo ko. Nako, siguradong magiging kasing talino at kisig ito ng lolo niya. Biro niya sabay tawa. Pepe, hayaan mo munang magiging apo natin na lumaki bago mo turuan ng kung ano-ano.
Pero tama kayo, Gab at Natalie. Lagi kaming nandito para sa inyo. Ang pamilya natin, kailan naman ay hindi magkakahiwalay. Naging emosyonal ang sandali, lalo na nang yakapin ni Natalie si Lola Laila, habang si Gab naman ay lumapit kay Don Pepe at tinapik ang balikat nito. Ramdam na ramdam nila ang pagmamahal at suporta ng kanilang pamilya, lalo na sa bagong kabanata ng kanilang buhay bilang magulang. Lola, alam kong hindi magiging madali ang lahat. Pero dahil nandito kayo, mas kampante kami ni Natalie. Ang importante, lagi kayong magtutulungan. At tandaan nyo, ang pagiging magulang ay isang napakagandang biyaya. Kaya gawin nyo tong may pagmamahal at buong puso. Sa gabing yon, nagdiwang ang buong pamilya, puno ng tawanan, kasiyahan at pagmamahal. Alam nilang anuman ang dumating sa kanilang buhay, magkasama nilang haharapin ito bilang isang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na araw. Isinilang na ni Natalie ang kanilang unang anak, isang malusog na sanggol na lalaking dumagdag sa kanilang masayang pamilya. Napuno ng emosyon ng buong ospital, lalo na nang marinig ang unang iyak ng sanggol. Habang si Gab naman ay halos hindi mapakali sa labas ng delivery room, hindi alintanang pagod at kaba. Nang lumabas ang doktor at sinabing maayos ang lagay ni Natalie at ng kanilang anak, agad siyang napayuko sa tuwa at pasasalamat. Iho, ayos ka lang ba? Mukha kang naubusan ng dugo sa nerbiyos. Lo, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag to. Para akong lumulutang sa tuwa. May anak na ako, Lo. Tatay na ako. Oo, at sigurado kong magiging mabuti kang ama. Tara na po, puntahan na natin sila. Sa loob ng silid, nakahiga si Natalie habang mahimbing na natutulog ang kanilang sanggol sa kanyang tabi. Nang makita ni Gab ang kanyang mag-ina, hindi niya napigilang mapaluha ulit. Lumapit siya kay Natalie at hinaplos ang noon nito. Love, ang galing-galing mo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng napakagandang regalo. Dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol sa duyan at iningat-ingatang buhatin ito sa kanyang bisig. Kamusta ka, little one? Ako ang daddy mo. Sa puntong yon ay pumasok sina Don Pepe at Lola Laila, sabik na makitang kanilang apo. Aba po, napakagwapo mo. Manang-mana sa lolo. Ang bait-bait niya, Pepe. Ang payapa ng muka. Ano nga palang ipapangalan niyo sa kanya? Lola, gusto po naming ipangalan sa inyo ang anak namin bilang tanda ng aming pagmamahal at respeto sa inyo. Talaga ba, Apo? Oh, Polo. Kaya po gusto naming ipaalam sa inyo na ang anak namin ay ipapangalan ng Peter Lai Bartolome Agustino. Napuno ng tuwa at luha ang buong pamilya sa gabing yon. Peter ang tunay na pangalan ni Don Pepe at Lai naman para sa pangalang Laila ni Lola Laila. Alam nilang ito'y simula pa lamang ng isang panibagong yugto. Mas masaya, mas makulay at puno ng pagmamahal. Tila ba hindi pa rin makapaniwala ang dalawang matanda, lalo ng mag-asawang Gab at Natalie na ngayon ay buo at kumpleto na ang kanilang pamilya at hawak-hawak na nila ang munting sanggol na magdadala sa saya sa kanilang buhay. Mula sa isang simpleng pagkikita sa isang grocery store hanggang sa isang engrandeng kasalan, natutunan ni Gab at Natalie na ang kapalaran ay may sariling paraan ng pagtatahi ng mga tamang tao sa tamang pagkakataon. Minsan, ang mga oportunidad na dumarating ay hindi lang tungkol sa trabaho o pera. Minsan, ito rin ay tungkol sa pag-ibig. Kailangan lang ng tapang para sumubok. Hindi lahat ng akala nating malas ay totoong malas. Minsan, tinutulak lang tayo ng tadhana sa mas magandang landas. Pagmamahal na walang pinipiling panahon, katulad ni na Don Pepe at Lola Laila. Hindi kailanman huli ang pag-ibig. Basta't handa kang magmahal, may pagkakataon pa ring lumigaya. At sa huli, ang buhay ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng swerte, kundi sa paggawa ng sarili mong swerte, sa pag-ibig, sa pamilya, at sa mga desisyong may kasamang tapang at tiwala.